Opo, nagtitiwala po kami sa prosesong ginagawa ng International Criminal Court ngayon na nagkaroon sila ng in public na nananawagan ng mga witness, nag-appeal no, na kung sino man yung sa kanilang personal na desisyon ay maging bahagi ng pagte-testify kaugnay po dito sa krimen laban kay dating Pangulong Duterte na crimes against humanity. Nagtitiwala po kami doon sa proseso dahil ito po ay magiging karagdagang ebidensya sa mga nauna ng mga na isubmit no ng prosecutor at ganoon din yung mga pamilya ng biktima na nagkaroon din ng pagkakataon na makapagpaabot ng kanilang issues, views and concern through sa VPRS o yung Victims Participation and Reparation Section. So nagtitiwala po kami na tuloy-tuloy yung proseso ng pag-imbestiga. Dahil nga po ba, wala pa naman yung confirmation of charges dahil ang tala ito, dahil na rin sa mga ilang hakbang na ginagawa ng defense na kung saan nagkakaroon ng palitan, no, yung Office of the Prosecutor tsaka yung isa counsel no, na sinasagot. So kaya ano po yun, na postpone pansamantala, pero nagtitiwala po kami na ito ay makakatulong para magtuloy-tuloy yung proseso at humantong tayo dun sa trial. Hindi po kami naniniwala dun sa ganung pagtingin. Naniniwala po kami na ito ay, kasi ano pa naman, years before na nagkaroon ng warrant of arrest at ngayon ay nandun na sa dahig ang dating Pangulo, ay nagkaroon na ng maraming mga pagsasaliksik, pag-iimbestiga. So ito ay yung proseso ng tuloy-tuloy. At nagtitiwala kami sa ganitong pamamaraan na mas lalong titibay yung sinasabi, yung mga po ng mga pamilya ng biktima na ang may kagagawan ng mga malaganap na patayan, ang most responsible person ay ang dating Pangulo kasama ng kanyang mga PNP chief, ang unahin dyan si dating General na ngayon na Senador na si Bato. So naniniwala po kami na ito ay magiging dagdag na pagpapatibay na noong pa namin sinasabi ng mga pamilya ng biktima na kaya napaslang ang kanilang mga anak dahil sa pulisiya ng war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Ma'am Abilin, at siguro po go ahead, ma'am. Sige po, parang sa ngayon, sa amin po, bago yun, na kumbaga, dilathala po doon, na nananawagan sa mga official no, ng mga PNP. Kumbaga, nabasa ko din yung pahayag ng PNP na ito ay hindi sila hadlang, na kung magkakaroon ng desisyon ay para mag-testify. Kumbaga, ano po yun, isang welcome din na pahayag nila na para makita talaga ano ba itong naganap na patayan. Dahil kumbaga sila yung mga, kung sino man yun, no, na miyembro ng PNP ay mag-testify, ay magkakaroon din po ng ano yun, parang ng bigat yung pagpapatuloy ng investigasyon ng ICC. Yun po. Opo, ano po yan, isa sa kumbaga damdamin din ng mga pagkakas na tumatagal dahil di ba dapat nagkaroon ng confirmation of charges noong September. Pero ito ay naantala dahil na rin po sa defense, yung kanilang mga ginagawang appeal, yung kanilang mga pahayag. So, kumbaga ito yung nagpapabagal ng proseso. Kaya sabi nga ni Senari, dahil din sa kanila tumatagal yung proseso. Parang ang tingin po ay mga hakbang, parang yung kawalan ng pananagutan ay diba, nananawagan pa. Ngayon, hindi naman sinasabi nila kailangan magkaroon ng interim release, yung usapin ng jurisdiction. So sa bahagi po, lalo na ng mga pamilya ng biktima, ay lalo na nagkaroon ng decision ng appeals chamber ng November. Ano po, yung isang hakbang na talagang dapat matuloy-tuloy na yung proseso, pero dahil sa ginagawa ng defense ay naantala yung mga proseso. Kaya itong witness appeal na sinasabi ngayon ICC, itong tuloy-tuloy para doon sa investigasyon ng kaso ng dating Pangulong Duterte. Yun po, sana. Nahinip po, actually, sa bahagi po namin, magsasampun po kasi 2016 po. So, kaya kumbaga, mahaba na po yung panahon. Pero ganun pa man, sabi nga po ng mga nanay, sige, fight lang tayo kasi nagtitiwala po sila na makakamit ang hustisya, hindi man dito sa ating bansa, kundi sa international criminal court.